Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan, sapagkat tayo ay kanyang iniingatan sa bawat araw na nagdaan at lumipas. Tunay nga ang Diyos ay mabuti sa atin. So bago po ang lahat, ay binabati ko po ang lahat ng ating mga tagapanood at taga-subaybay sa ating pong midweek service. At patuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita upang tayo ay patuloy na tumatag ang ating mga pananampalataya habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na tayo ay manalangin. Ama naming sumasalangit, narito po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan at pinupuri ka namin at kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa pag-ingat niyo po, Lord, sa amin at sa patuloy na pagdalisay niyo po sa aming mga puso. Kami po ay narito, Panginoon. Hinihingi po, Panginoon, ang iyong pangunguna na kayo, Diyos, ang patuloy mapapurihan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At bayaan niyo po, O Diyos, ang mga salita mo ay patuloy na tumimo sa aming mga puso na ito ay magbigay sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat sa iyong pagsama. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pananambahan ngayong gabi. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages. Who will not fear you, O Lord? Brings glory to your name. For you alone are holy. All nations will come in worship before you, for your mighty acts had been revealed. Lord God Almighty, great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, just and true are your ways, King of the ages. Will not fear you, O Lord, and brings glory to your name. For you alone are holy. All nations will come in worship before you, for your righteous acts had been revealed. Lord God Almighty, for you alone are holy. All nations will come in worship before you, for your righteous acts had been revealed. Lord God Almighty, hallelujah. Lord God Almighty, Lord God Almighty. Oh, we thank you, God. We praise your name. For you alone are holy. Blessed be your name. Blessed be your name. Mga kapatid, tayo ay darako na sa salita ng Diyos. Salamat sa pagkakataong ito na muli ay mayroon tayong panahon na ibinigay ang Diyos sa atin upang tayo ay malaya na makapag-aral sa kanyang mga salita. So ang topic po natin ngayon ay pagpapatuloy ng ating topic nung nakaraang Miyerkules.
ay when God pour out His wrath. Ito po ay pagkatapos na kunin niya ang mga hinirang niya. Ano po ba ang mangyayari dito kapag ibinuhos na ng Panginoon ang kanyang galit? So iba po yung paghukom kundi kaysa galit o wrath ng Panginoon na ibubuhos niya sa daigdig. So ang ating pong teksto ay muli natin balikan sa Hebrew chapter 12 verse 25 hanggang 29. Ang sabi po dito, see to it that you do not refuse him who speaks. If they do not escape when they refuse him who warned them on earth, how much less will we? If we turn away from him who warned us from heaven. At the time, his voice shook the earth, but now he promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So, may warning po tayo ngayon habang malaya pa po tayong maghanda at mag-aral ng kanyang mga salita. Pakinggan ho lagi natin ang tinig ng Panginoon sapagkat nagsasabi siya ng mga katotohanan tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. So, tinalakay po natin last Wednesday ay yung 7 trompeta at natalakay na po natin yung 4 at mayroon pa pong 3. So, tingnan po natin ang sinasabi po dito sa ating pagpapatuloy sa chapter 9 ng Pahayag. Ang sabi po dito sa Pahayag, babasahin ko po sa Tagalog, hinipa ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok. Tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihan tulad ng mga lakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sisirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot ng dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. So makita na po natin yung 5 anghel, nung hipan niya ang kanyang trompeta. Ang sabi dito ay, nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin at ibinigay rito ang susi ng bukana ng napakalalim na hukay. At sabi doon, binuksan ng bituin ang malalim na hukay at lumabas doon ang makapal na usok. Nanupat ang araw at ang buwan at mga bituin ay nagdilim. At lumabas sa usok na yon ang mga balang. At sabi doon, pahihirapan nito ang mga taong walang tatak ng Diyos. So 5 buwan mga kapatid, pahihirapan yung mga taong walang tatak ng Diyos. 5 buwan at hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi masusumpungan. Ganon ito kahirap. So torture po ang mangyayari sa mga tao. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa sa chapter 9 verse 7. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa sa pakikipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang kurunang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang baluting bakal ang kanilang dibdib at ang mga pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagungdong ng maraming karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may mga tulis gaya ng alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihan manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan.
Ang pinuno nila ay ang anghel ng bantay ng napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan ay sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Grego ay Apollyon. Nakarana ang unang lagim, dalawa pang lagim ang darating. Hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa ika-6 na anghel na may trompeta. Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras at araw, buwan at taong ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong kabayo ay 200 milyon. Sa aking pangitain ay nakita ko ang mga kabayo at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti at gaya ng apoy, asul at gaya ng sapero at dilaw na parang asopre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy. Usok at asopre, ang 3 bahagi ng sangkatauhan, ay pinatay ng 3 salot na ito. Ang apoy, usok at asopre na nagmula sa bibig ng mga kabayo, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at sa mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit ng tao. Ang natitira sa sangkatauhan ay hindi namatay. Sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyusang ginawa ng kanilang mga kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man, ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. So ito po yung ika-5 at ika-6 na trompeta. So yung ika-6 na trompeta ay, ang sabi dito, iniutos nito sa ika-6 na anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras at araw, buwan at taong ito. At sabi dito, narinig ko ang bilang ng hukbong nakakabayo sa 200 milyon. So ito na po yung malaking digmaan na mangyayari. Ito ho yung sinasabi dito. At 200 milyon. Sino ho ba ang may napakaraming sundalo ngayon? So napakarami pong mga kawal ang inihanda para pumatay ng 3 bahagi ng sangkatauhan. At ang sabi dito, yung mga natira na hindi namatay doon sa digmaang yaon, doon sa mga kahirapan o mga labanan na mangyayari dito sa mundo, ang sabi po dito ay hindi man lang nagsisi. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyusang ginawa ng kanilang mga kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad. Hindi rin nila pinagsisihan ang mga pagpatay, pangkukulam, at pakikiapid at pagnanakaw. So ang mga tao sa halip na magsisi at magbalik loob sa Diyos ay hindi pa rin. So ganun po ang mangyayari. Na kapag tayo ay naiwan sa pagdagit o pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga hinirang, ito po yung sasapitin ng lahat ng mga tao na nabubuhay o nabubuhay sa sapit ng puot ng Diyos na ito, sa pagbuhos ng kanyang galit. So mga kapatid, ito po yung ika-5 at ika-6 na trompeta. So ang ika-7 trompeta po ay hindi po salot, kundi sumasagisag na hudyat ng paghahari ng Panginoon sa mundo. So hindi po natin tatalakayin yon at matatagpuan nga po natin yan dito sa Pahayag chapter 11 verse 15
So dito po ay sumasagisag po ito sa paghahari ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. So tingnan po natin ngayon mga kapatid, ang pito pang salot. Ito po yung tinatawag na the 7 bowl na ibubuhos din ng Diyos dito sa lupa. Ito po yung mangkok o yung pot ng Diyos. Ito po ay matatagpuan natin sa Revelation chapter 16. Buong chapter po yan ng chapter 16. Pero medyo mahahaba ho tayo. Kaya ho, puputulin po muna natin uli ang ating tatalakayin na ito. So ang tinalakay po natin ngayon yung ika-5 at ang ika-6 na trompeta na hinipan. At nakita po natin dito yung mga mangyayari dito sa mundo. Na ang sabi dito, hahanapin ng tao ang kamatayan ngunit hindi masusumpungan. Kaya mga kapatid, yamang tayo po ay nasa ganito pa. Hindi pa dumarating yung panahon na yon ng pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. At tayo ay mayroong pang kalayaan na maghanda. Ay sikapin po natin na makasama sa pagparito ng ating Panginoon na hindi nakikita. Upang hindi po natin sapitin ang mga kahirapan at mga kapighatiang daratal sa mundo. So mga kapatid, tayo po ay maghanda lagi. Sabi ko nga po, ang panahon ng pagparito ng Panginoon ay wala pong nakakaalam. So mga kapatid, kinakailangan po natin laging maging handa tayo. Ano man ang ginagawa natin, see to it na tayo ay nakakonek lagi sa Panginoon. Lagi tayong nananalangin. Lagi tayong nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. At huwag nating pababayaan mga kapatid ang ating espiritual na buhay sapagkat ito ang ihaharap natin sa Diyos. So yan lang po ang salita ng Diyos mga kapatid. Naway na pagpala po tayo sa paalaala ng Panginoon sa atin upang huwag nating sapitin ang mga kahirapan na darating sa mundo. Tayo po ay manalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyong mga salita. Na totoo, Panginoon, na ipinaunan niyo na po ang lahat ng mga mangyayari sa darating na mga panahon upang kami, Panginoon, ay mabigyan ng babala. At kami, Panginoon, ay patuloy na magbalik loob sa inyo at magsikap, Panginoon, na panatilihin namin ang apoy sa aming mga ilawan upang kami ay maratnan niyo po, Panginoon, na handa na mayroong pananabik sa iyong muling pagparito. Dalangin po namin, Panginoon, na kami, Panginoon, lagi mong ingatan. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon, lalo-lalo na, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan, na hindi makaparoon, Panginoon, sa aming mga bahay-sambahan upang kami ay magsama-sama. At dalangin namin, O Diyos, nawa ay makalaya na kami, Panginoon, sa pandemyang ito, O Diyos, upang bumalik na po kami, Panginoon, sa normal na aming pamumuhay. Normal, Panginoon, ng aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Kaya dalangin namin, Panginoon, kahabagan niyo po, Lord, ang aming bayan, ang aming mga namiminuno, mga nangangasiwat na mamahala sa aming bayan, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng makalangit na karunungan na nanggagaling sa iyo. Pangunahan niyo po, Lord, ang aming Pangulo. Pangunahan niyo po, Lord, ang lahat, O Diyos, ng mga opisyal ng aming pamahalaan. Kahabagan niyo po upang kami, O Diyos, ay makapamuhay na mayroong kapayapaan. Lord, maraming pong salamat. Dinideklara po namin na kayo, Panginoon, ang aming Diyos at Panginoon, aming manggagamot, aming tagapagligtas, at kayo po, Panginoon, ang dakila naming katagumpayan. Maraming pong salamat. Sa biyat pagpapala, kami ay umaasa sa iyo. Ito po ang aming sa panalangin sa pangalan ni Jesus.